Hello. Hello po. Hi, magandang umaga. Good morning po. Good morning. What's your name? Gwen po. Gwen? Gwen. Gwen. Apo. Hi Gwen, magandang umaga Hello po. po. Morning po. Ayan, naka-loudspeaker ka ba o naka-headset? Hindi po, naka-handheld po. Okay. Alam mo na ha. Ilan taon na si Gwen? 25 po. From? From Caloocan. Caloocan. Saan sa Caloocan? Apo. Yung malayong Caloocan, malapit na Caloocan. Depende po kung saan manggagaling. North Caloocan po. Malayong Caloocan. Malayong Caloocan. Hindi kasi di ba yung City Hall nandito sa may tent eh. Apo. So malayo. Pero may sariling City Hall dyan, di ba? May mini City Hall. Mini lang po. Okay. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Gwen? Nagtatrabaho po. Ano work mo? Virtual assistant po. VA. Okay. Apo. Gano'n ka nakatagal sa industry? 2.5 years na po na as a VA. Okay. May sawa ka na? Wala po. May boyfriend? Meron po. May problema kayo? Wala po. Hindi po tungkol po sa kaibigan ko yung tinawag ko. Akala ko meron. Gagawin ko sana kayo problema eh. Hindi po. Charot lang. Tungkol sa kaibigan lang. Friendship problem. Apo. Mahirap na problema yan. Mahirap po kasi nasi-stress na ako. Ano meron? Ano po, meron po kasi akong friends na online friends ko sila. Tapos 1 year na kami magkakakilala. Nagsasama din kami. So, close friend ko na yung problema ko ngayon. Okay, wait. 1 year na kayo nagsasama? Nagkakasama po ng mga friends. Nagkakasama. Okay. Opo. So, 1 year pa lang. Bago lang yun. Opo, pero hindi po kasi kagaya ng ibang online na nakakakilala, na online lang. Kami po kasi nagsasama po kami magkakaibigan, nagta-travel. Saan kayo nag-meet? How did you guys meet each other? Sa online games po. Online game. Anong game nyo? RP po, mga GTA, ganun. Okay. Ganun Okay. po. So, nag-meet kayo magkakaibigan online and then Ako. yung friendship ninyo blossomed from being online friends or online acquaintances to personal friends. Yes, ganun po. Okay. So, puro babae kayo dyan? Hindi po, may mga lalaki din po, may mga babae. Ilan kayo sa friendship? Mga 10, ganun. 10. Opo. Okay. Or more. Baka mamaya may magsampo. Pero mga ganun po, 10 to 15 kami. Ang dami Pero nyo close. Opo, lagi po kami magkakasama. Mga gala. Ba't kayo gumawa ng dance group ninyo? Ang dami nyo na eh, di ba? Oo. Okay, o tapos? Ayun po. Meron po kasi akong friend doon na lalaki. Close ko siya. May travel po kasi sila out of the country ng iba pang group of friends niya. Tapos meron kasi siyang gusto doon, nakasama nila sa travel. May gusto siyang babae doon. Tapos nagchat-chat kasi siya sa akin. Sinasabi niya na mahal kita, yung babae daw, ganon. Parang sinasabi niya sa akin, imbis na dun sa babae. Kasi hindi nga niya kayang sabihin. Ganon kami ka-close. Tapos, sabi ko, Wait. Apo. That's a little bit shady. He likes another girl from the group, tama? Opo. But he would chat you instead of that girl and would tell you intimate emotions? Like, mahal kita? Sa'yo ipipm? Tapos sasabihin, gusto niya po yung sabihin dun sa babae, pero hindi niya kaya. Hindi, bakit sa'yo ipipm? Hindi ko po alam. Kasi ganun kami ka-close. Ewan. Okay. So, ang sabi ko po sa kanya, ang response ko dun sa chat niya na yun,
sabi ko, wag kang ganyan kapag sinend ko yan dun sa babae para malaman. Sabi niya, sige go, sasabihin mo lang sa akin. Nasa ibang bansa po sila niya na. Sabihin mo sa akin kung ano sasabihin niya. So, nung pinorward ko po yun dun sa babae, ang naging response nung babae, no, parang magkaibigan lang. Ganon. Okay. Tapos, ito yung parang mali ko kasi kaya po ako tumawag, hindi ko sure kung mali ba yung ginawa kong. Hindi ko sinabi sa kanya yung sagot agad kasi nga nasa trip sila sa ibang bansa. Para hindi masira yung yung travel nila na yun. Hindi ko po muna sinabi. Nag-ask din ako sa ibang kaibigan. Kung sasabihin ko ba sa kanya na ganito yung response ng babae. Agad, pagka-response ng babae. Sabi nila, wag muna, antayin na lang makauwi sila. Kasi masisira nga yung 1-week trip nila sa ibang bansa. So, fast forward po, nung nakauwi na sila dito. Umamin kasi siya personally dun sa babae. The last day nila dun sa travel nila. Tapos, hindi naman nag-react yung babae doon. Nung nalaman niya sa akin na nag-reply pala sa akin yung babae, nagalit siya sa akin, binlock niya ako kung saan-saan. Sa lahat. Tapos, sabi nung mga kaibigan ko, wag daw akong mag-reach out or mag-approach kasi wala naman daw mali sa ginawa ko. Pero sabi nung isang kaibigan, kailangan kong mag-sorry kasi ako daw may kasalanan. Anong tanong mo sa akin? Mali po ba na hindi ko sinabi agad? Tsaka kailangan ko pong mag-sorry. Well, bilnak ka na eh. I mean, that should be a very good indicator that he no longer wants to be associated with you. Black ka na eh. Pero alam mo, may pinagtataka ko dito. Opo. Why are you in the middle of this? You've got nothing to do with it. Kaya nga po, kaso nga po, sinabi niya kasi na isend ko daw para malaman niya yung sagot ng babae kasi hindi nga daw niya kaya. Okay, sige ganito Okay, let's do some quick lesson para sa mga babae. Ikaw bilang babae, gusto mo ba na may lalaking may gusto sa'yo pero dumadaan sa iba? Ayaw. Exactly. So bakit mo siya kinakampihan? Babae ka rin. Why did you tolerate him? Boom! Hindi ko din alam. Hindi, bakit? You have nothing to do with it. Mm-mm. Bakit nandiyon ka sa... Why are you in the middle of this scenario? Tsaka pag nakita ng jowa mo yung may lalaki nag-I love you sa'yo, kahit sabi mo pakisuyo lang, hindi ba yun? Hindi ba awkward yun sa jowa mo? Friend din niya po yun. It doesn't matter. Kalalaking tao niyan. Kalalaking tao, mag-I love you sa kaibigan, kasama sa abroad, dadaan sa ibang babae na sa Pilipinas. Gawain ba ng totoong lalaki yan? Pangalawa, binlock ka niya for what? Gawain ba ng gawain din ba ng totoong lalaki yan? Hindi ko nga din po maintindihan. Binlock niya talaga ako sa lahat. Tapos... Pero ba't ka bothered? Kasi nasa grupo kami tapos ngayon parang nahati yung grupo dahil... So what? Dahil dun. Oh, come on. Parang feeling ko dahil sa akin. These are not your real friends. These are your acquaintances. These are acquaintances. These are not friends. Yung mga I'm not trying to hindi ko ini-invalidate yung friendship ninyo. I'm just saying, kung yung friendship ninyo, yun ang puhunan ng friendship ninyo, pag-isipan mo yan kung friendship yan. Yan ba ang pagiging magkakaibigan? Magba-black-blackan kayo? Ha? Kaya nga ako Tsaka ba't ka bothered? malalabuan. Ba't ka bothered? Kasi feeling ko ako talaga yung may kasalanan. No, it's not your fault. Well, it's your fault that you are in that scenario. Alam mo, ang pinagtataka ko rito, bakit umabot sa punto na ikaw ang may obligasyong sabihin sa kanya
at doon sa babae na gusto siya at obligasyon mong sabihin sa kanya na busted siya, how did it become your obligation to begin with? Kaya nga po. Anong kaya nga po? So hindi mo alam na nandiyan ka sa sitwasyon na yan? Alam mo, sinali mo sarili mo dyan. Kasi tinatry ko po siyang tulungan. Ba't mo tutulungan? Balik natin yung tanong ko kanina. Ikaw bilang babae, gusto mo ba ng laking ganyan? Gusto ka pero sa iba Mali! Why would you tolerate? Kung kaibigan mo yung babae, deserve ba ng kaibigan mong babae na may lalaking ganyan? Ang hina naman niya, gusto na pala niya babae na kailangan dumaan sa kapwa babae. Ew! Yuck! Hindi gawain ng lalaki yan. Kaya ang tingin ko nga po kung bakit ganyan yung reaction niya. Talagang galit na galit talaga siya sa akin. Kasi parang hindi niya kayang i-handle yung hindi pagpansin sa kanya ng babae. Parang binasted siya ng babae. Binasted? Sa akin niya sinisisi. Binasted siya. Hindi dahil sa iyo, dahil sa kanya yon. Ano ba yung utak niyan? Mongol naman? Hindi ko po alam. Tsaka tinan mo yung usapan natin ngayon. We talk as if this is your problem. This is not even your problem to begin with. Why waste your time and your energy on a problem that even if it's going to be solved, you are not part of the solution? Lesson sa mga babae ha. Huwag pa patol sa kanya lalaki. 30 years old na yun siya. Parang bata pa rin. Huwag kang gawan yan. Tatawa-tawa ka yun, kasali ka dyan. Ganyan-ganyan, isa ka pa eh. Nababother Wala kang, hindi ka dapat mabothered. Wala kang kasalanan, wala kang kinalaman. Di may sarili kang relasyon, pakialam mo yung relasyon mo. Opo, wala namang problem sa relationship ko. Yun lang talaga kasi sinasabihan kasi ako ng iba na mag-sorry daw ako daw may kasalanan. Sabi ng yung mga kaibigan mo, sabi niya mga mang din yung mga yan. Bakit magsusorry? Kasi hindi daw ba mali yun na tinago ko. Tinago ko daw na nag-reply pala. Bakit tama rin mo sa inyo niya ipadala yung confession niya sa babaeng yon? Hindi. Pala eh. Mang. Din lang naman po. Kaya mo. Well, ganito Gwen. You are 25 years old. Opo. Choose your circle well. Piliin mo na maayos yung circle mo. You are 25 years old. And this is what occupies your time and your headspace? Kasi kaya po ako parang sobrang bothered na ganito kasi wala naman po ko mga friends talaga. Bilang lang. Super bilang lang. Tapos kinonsider ko sila as talagang Wait. Drama yan. May kaibigan ka. Sabihin na walang. That's drama. Ulitin ko, Gwen. Makinig ka mabuti ha. Opo. You are 25 years old. Okay, Opo. 25. Your age is a quarter of a century. Okay, you are 25 years old. And this is how you want to spend your time and energy and your headspace? There are better things na dapat pagkasakitan ng ulo mo.
There are better things. Gwen, Opo. alam mo kung ano maganda laro? Valorant maganda. Ano po? Valorant. Naglalaro po ako nun, pero Sage lang ang alam ko. Oy, Pocket Sage. Pocket Sage. Hindi ako matutunan, di ba? Tanong mo sinong karakter ko doon sa Nero. Sino po? Harbor. Ba? Waves. Yes, Harbor. Tsaka dati ano ako eh. Sino to? Yung first Valorant, si Brimstone. Brimstone. Hindi ka po nagdo-duel. Hindi, lagi nasisisi yung duel eh. hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya mag-duel. Oh. Diba? Oh, yan. Tsaka nag-Teho ako for a while. Teho, maganda din. Teho. Mahal ng util eh. Mahal nga po. Dalawa PC ko pang Valorant dito eh. Pwede ko mag-computer shop dito eh. Baso siya. Dalawa. Dalawa. Doble. Dalawa yung gaming PC ko. Pinang-live ko sa inyo sa gabi. Akala nyo mura setup ko dito. Ganun kay ka-love. Dalawang gaming PC ang nandito. Dalawang MacBook Pro. Maglaro ka Valorant maganda. Kaya nga po. Valorant na lang tayo, Papa Jack. Sige, pag may time ako. Mga 2028. Wala akong time lately. Sige, 2020. 28 na ako nun. Mga ganon. Saka na nag-mature ka na ng time na yun. Sige po. Sana nga. Okay. May sabihin ako sa'yo ha. Ano po? I know that you at the age of 25, no, you've got plenty of time to be carefree. And that's okay. No? That is the time that you are loosened up, you're carefree, di ba? That's okay. And this is the time that you're discovering what you want to become 10 years from now. Tama mali? Opo. So please be around. It's okay to have random friends here and there. That's okay. All right? But please, ako bilang kuya, no, be around people who can significantly contribute to your growth. Opo. Okay? Be around people who can significantly contribute to your growth. Alright? Opo. Magkakaroon ka ng kaibigan, that's fun, that's nice, that's good. Pero magkakaroon ka ng kaibigan, alam niyo ba walang pakinabang ang kaibigan? Walang pakinabang ang kaibigan. There's no real, walang totoong pakinabang ang kaibigan. Pero masarap magkaroon ng kaibigan. Tama? Opo. Walang real benefit ng pagkakaroon ng kaibigan. But you would rather have friends. Minsan, obligasyon ng kaibigan eh. Di ba? Pero bakit gusto pa rin natin ng friends? Kasi nga, nakakagaan ng buhay. Magkakaroon ka ng friends, ganyan ka-toxic, kalalaking tao. Mas madrama pa sa babae. Pag babae umarte, okay lang, bagay sa inyo yan. Pag lalaki umarte, yung kalalaking tao, siya nanliligo, siya umaarte, yan ang gusto mo kaibigan, tapos bothered ka. Di ba dapat nung blinak ka niyan, ang una mo sinabi, okay, so what? Dapat gumanong ka na lang? Parang di gawain ng totoong lalaki yan eh. Opo. Kung nagsabi niya na, hala ka, paktay ka pag narinig ka. Okay lang. Tsaka may jowa ka eh. Pagtuunan mo ng pansin, there should only be one guy in this world who should be able to affect your mood. Only your boyfriend. Except of course, yung magulang, yan, kapatid na. But, Opo. kalalaking taong kaibigan mo, naapektuhan ka dyan. Pag ako jowa, maiinis ako sa'yo. Ba't nagpatukunan mo ng pansin yan? Okay? Opo. Asan jowa mo ngayon? Nasa ibang bansa po. Saan doon? Anong bansa? Malaysia. Malaysia. Ayan. Matagal na kayo? 1 year and 6 months. Kailan kayo magkikita ulit? November pa po. Kailan kayo ulit nagkita? January. Ito lang, January. Opo. Naglambingan kayo?
Iba yung tawa mo ah. Okay. Okay naman. Okay naman Okay. Focus ka sa jowa mo. po. Opo. Okay? Opo. Okay, anyways, ma'am. Enjoy your life, ha? You're 25. There's so much, di ba, that you can do with this life. Right? Yes po. Thank you po. Salamat po, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Good morning. Good morning, Bye-bye.